Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakahubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Ito si Tyler Edmonds, 13 anyos. Ilang sandali bago ito, pumasok ang kanyang ina na si Sharon sa opisina ng sheriff. Hindi alam na ang kanyang anak ay kasalukuyang ini-interrogate. Ang hindi niya alam, bago pa man siya pumasok, pinilit ng pulis si Tyler na aminin ang pagpatay kay Joey Fulgham. Ang problema, inosente si Tyler at siya ang nagtataguyod ng kasalanan para protektahan ng iba. May kakaibang kapit si Christy kay Tyler. Sa katunayan, sa isa sa kanyang mga salaysay sa school, isinulat niya, pinagkatiwalaan niya si Christy at ginamit ito laban sa kanya. Isa siyang master manipulator. Ang lawak ng kasamaan na iyon, wala talagang nakakaalam. Sinabi ni Christy sa amin na ikaw daw ang pumatay kay Joey. Sinusubukan ni Christy na ilagay ito sa iyo. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. Inakusahan ng isang 13 anyos ng capital murder. Sumisigaw siya, "Mama, wag mo po akong iwan dito. Nakakatakot." Lahat ng iyon ay tungkol sa pagligtas sa buhay ng anak ko. 12 ng Mayo 2003, araw ng mga ina, sa maliit na bayan ng Starkville, Mississippi, sabik na naghihintay ang 13 anyos na si Tyler Edmonds na matapos mag-impake ng kanyang nakakatandang kapatid na si Christy para sa kanilang biyahe sa beach. Habang naghihintay sa likod ng sasakyan, narinig niya ang malakas na ingay mula sa loob ng bahay. Hindi alam ang nangyari, nag-enjoy si Tyler sa kanilang beach trip kasama ang kapatid niya hanggang sa tumunog ang cellphone ni Christy pauwi. "Papauwi na kami," tumunog ang phone ni Christy at tumatawag ang mga tao. Napatingin siya na may kakaibang ekspresyon sa muka. Sabi niya, nakita na nilang patay si Joey. Bilang asawa ni Joey, agad na naging pangunahing suspect si Christy. Hindi ito nakakapagtaka dahil alam ng lahat sa bayan na may problema ang mag-asawa. Lalo na nang makita nila si Christy at Joey na nagde-debate tungkol sa kanilang relasyon sa The Montel Williams Show ilang taon na ang nakakalipas. Sa episode, inamin ni Christy na ang huling anak ni Joey ay hindi talaga niya anak. "Pumapayag ba ang asawa mo na maging ama ng batang ito?" Sabi niya, "Hindi mahalaga kung sino ang tunay na magulang. Ako ang magiging daddy niya." Ano ang koneksyon nito sa investigasyon? Hindi dahil masama ka bilang asawa, suspect ka na agad. Lahat ay suspect hanggat hindi mo pa naaalis sa listahan. Agad na inaresto si Christy, pero nang tanungin siya ng mga pulis, nagulat sila sa mga sagot niya. Halos ipininta ni Christy si Tyler bilang utak ng pagpatay kay Joey. Sabi niya, si Tyler ang humawak ng baril at si Tyler ang pinagalitan ni Joey kaya naging dahilan ng galit. 2 araw matapos ang pagpatay, dinala ni Sharon si Tyler sa opisina ng sheriff sa pangakong may ilang tanong lang sila sa kanya. Pagdating doon, inalis siya ng mga opisyal habang dinala si Tyler ng isang deputy sa interrogation room ng mag-isa. Nang maghiwalay kami, doon nagsimula ang problema. Ilang oras, iginigiit ni Tyler ang kanyang inosente hanggang sa ibinunyag ng pulis ang sinabi ni Christy. Hindi. Lumapit ang deputy sa kanya at halos nakalapit sa mukha niya. Sabi niya, "Tinatawag mo ba akong sinungaling bata?" Sabi ni Tyler, "Hindi po kita sinasabihang sinungaling, pero hindi ko po alam kung sasabihin iyon ng kapatid ko." Para patunayan ang punto nila o takutin ang bata para umamin, dinala nila si Christy. Naka-orange jumpsuit siya at may posas. "Sa totoo lang, natatakot ako ng sobra." Umiiyak siya at humihikbi. Sabi niya, "Diyos ko, Tyler, papatayin nila ako. Makakakuha ako ng electric chair. Kailangan mo akong tulungan." Sabi ko, "Hindi ko po kaya. Paano po kita tutulungan?" Pinakuusapan siya ni Christy na akuin ang kasalanan at ipinangako na bilang minor de edad, papatawan lang siya ng magaan na parusa at maiiwasan niya ang death penalty. Natakot sa buhay ng kapatid,
at pumayag si Tyler sa plano. Pero hindi niya inakala kung gaano ito lalala sa kanyang paglilitis. Nang tanggalin na ang mga opisyal si Christy sa kwarto, sinabi ni Tyler na handa na siyang magsalita. Dito niya binuksan ang camera at ni-record ang kanyang confession. Sa labas ng kwarto, nag-alala ng sobra ang kanyang ina. Ilang minuto lang, nagsimula na akong hanapin si Tyler. Dito ko na naabutan ang pintuan kung saan in-interrogate siya at ni-record ang confession niya. Wala akong problema kung makipag-usap siya sa inyo, sabi ko. Pero gusto ko sana nasa loob ako ng kwarto dahil minor de edad siya. Kayo, nag-uusap at gumagawa ng bagay sa likod ko. Anong problema, Bobby? Tatawag ako ng pulis. Okay, anong pulis? Tatawag ako sa nanay ni Christy. Nasa kamay na nila ang confession. Kahit may kaunting pagkakaiba sa version ni Christy at Tyler, may confession na sila. Matibay na ang kanilang kaso. Nang ibinigay ng jury ang kanilang desisyon sa hukom, alam ng abogado ni Tyler ang laman bago pa ito buksan ng hukom. Nang bumalik ang verdict ng jury, nakita ko na ang ngiti sa mukha ng hukom habang tinitingnan ang desisyon. Klaro sa akin ang buong pagmimitis na naniniwala siya sa pagkakasala at gusto niyang makulong si Tyler. Kinatulan ako ng habang buhay na pagkakakulong. Walang paron hanggat 65 taong gulang ako. Tinanggal nila ang nanay ko at nilagay ako sa posa sa padded cell. Walang toilet, walang kama. Alam mo, semento lang sa sahig ang pinag-uupuan ko. Mas gusto ko pa sana ang death penalty kaysa dito, 24 oras sa isang araw ng buong buhay ko. Hindi ko malilimutan ng unang beses na bumisita ako sa kanya. Pagkatapos lang ng conviction, umiiyak siya. Nang aalis na ako, sumisigaw siya. Ma'am, huwag mo po akong iwan dito. Nakakatakot. Ang oras na iyon sa kulungan ay kumuha ng napakaraming karanasan sa akin. May mga bagay akong nakita at naranasan na sa tingin ko walang bata ang dapat makaranas nito. Kahit ang pamilya ni Joey ay sana ay makakuha ng hustisya nang hindi ipinapataw ang ganitong uri ng pagdurusa sa batang si Tyler. Ang gusto lang talaga ng pamilya Fulgen ay malaman kung ano ang nangyari. Gusto lang namin ng closure, higit sa pagpaparusa sa kanya habang buhay. Sa loob ng 5 mahahabang taon, nagtiis si Tyler sa Walnut Grove, pinakamalaking youth correctional facilities sa Estados Unidos. Sa lahat ng panahong iyon, iisa lang ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy, ang nanay ko. Isa sa pinakamalakas na babae na kilala ko. Alam kong hindi siya susuko. Sa bawat court proceeding, nandun siya. Sa bawat visitation, nandun siya. Bilang single mom na kaunti lang ang resources, kinakailangan ni Sharon Clay na gumawa ng malaking sakripisyo. Kung gusto niyang palayain ng anak, kailangan niyang ibigay lahat ng makakaya niya. Talagang ibinigay ng nanay ko ang lahat na meron siya. Ang buhay niya, bahay niya, asawa niya, seguridad sa pera. Magastos ang depensa ni Tyler. Pero nailikid ako lahat ng meron ako at magpapautang pa rin ako habang buhay. Lahat ng ito ay tungkol sa pagligtas sa buhay ng anak ko. At kapag ililigtas mo ang buhay ng anak mo, gaano kahalaga ang buhay niya. Sa pagdaan ng mga taon, hindi sumuko si Jim Wade, abogado ni Tyler. Sa halip, ginawa niya ang lahat para labanan ang desisyon ng korte. Hindi sumuko si Jim, patuloy na lumaban kahit nakakulong si Tyler. Naniniwala ako na napakaraming pagkakamali sa paglilitis. Ang pagbabalik ng kaso sa Mississippi ay napakabihira at isipin na ang second trial ay maaaring magresulta sa not guilty. Parang imposible. Pero ang importante kay Wade ay ang katotohanan, hindi ang tsansa ng panalo. Noong 2007, nabaliktad ang desisyon ng korte nang malaman niya na ang pathologist na humawak sa katawan ni Joey ay uncertified. Sa puntong ito, ayaw na ng estado ng retrial. Sa halip, inalok nila ang 18 anyos na si Tyler ng manslaughter plea deal, kung saan makakalaya siya kung aaminin ang pagpatay kay Joey. Pero inosente si Tyler at handang isugal ang lahat sa second trial para patunayan ito. Kung tinanggap niya ang manslaughter plea, makakalaya siya sa loob lang ng ilang buwan.
Kung papasok siya sa trial at mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang aabutin niya. Pero para sa akin, iyon ang pinakamalakas na palatandaan na inosente si Tyler. Minsan may nakikilala akong abogado na sobra ang malasakit sa kliyente nila, yung halos parang sarili na nilang pamilya ang turing. At si Jim Wade, isa siya doon. Ang unang witness na pinaharap ni Wade ay mismo si Christy, ang kapatid ni Tyler, na nahatulan ng pinakamatinding parusa matapos ang sarili niyang murder trial 4 na taon bago ang lahat ng ito. Sa panig naman ng prosecution, si Tyler ang tinawag sa witness stand. Diretsong tinanong ng district attorney sa kanya, totoo ba yung confession na ibinigay mo 5 taon na ang nakalipas? Akala ng lahat tapos na ang laban. Pero hindi nila alam, 5 taon ang ginugol ng abogado niya sa paghahanda at marami pa siyang bagong barahang ilalabas. Una, pinatawag niya ang sorpresang witness na walang may inaasahan, si Danny Edmonds, ang ama ni Tyler at Christy na matagal nang walang koneksyon sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, mag-isang sinubukan ni Danny na kausapin ang mga otoridad, pero hindi siya pinansin dahil meron na raw confession ang anak niya. At kahit alam ng pulis sa Starkville na si Christy ay may matinding motibo sa pera ng insurance ni Joey, hindi ito binigyan ng sapat na bigat noon. Kampante man ang prosecution, alam ni Wade na may butas ang lahat. Gusto niyang ipakita ang katotohanang mas matindi pa sa anumang iniisip nila. Sinubukan niyang tawagin ang isang false confession expert para tumistigo, pero tinanggihan ito ng hukom. Parang dagok iyon sa depensa. Pero hindi pa rin sumuko si Wade. Muli siyang bumangon. Naglabas siya ng sariling video clip at ipinakita sa jury ang mismong sinabi ni Tyler sa kanyang confession noon. Ako raw ang bumaril at nakita ko raw ang dugo ni Joey na tumalsik sa kama ko. Tahimik ang buong courtroom. Walang humihinga. Pero ayon sa pathologist na itinalaga ng korte, imposible raw iyon dahil masyadong maliit ang sugat para magdulot ng ganitong tagpo, lalo na kung .22 caliber lang ang baril. At hindi doon natapos. Naglabas rin si Wade ng mga litrato ng mismong pinangyarihan. Binasa rin niya ang bahagi ng CSI report noong 10 ng Mayo 2003, kung saan sinasabing malinis ang crime scene, walang dugo, walang bakas ng paglilinis, walang pagtatakip ng ebidensya. Doon, nagsimulang magulo ang lahat ng pinaniwalaan ng prosecution. Sa huling pagkakataon, sinubukan ng district attorney na kumbinsihin ang jury na may kakayahan si Tyler magsinungaling at sarili niyang salita ang dapat ikakaso sa kanya. Pero hindi sumagot si Wade ng sigaw o galit. Tahimik lang pero mabigat. Kung may mali man sa kwentong ito, hindi ang batang ito ang halimaw. 4 na oras ang lumipas at lumabas ang jury na may hawak na puting sobre. Binasa ng hukom ang verdict at sandaling iyon, nagbago ang lahat. Unanimous, isang salita na parang kidlat, not guilty. Malaya na si Tyler. Handa man siyang ipaglaban ang sarili niya hanggang tumanda sa kulungan, hindi na ito nangyari. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Tapos na ang mahabang laban ni Jim Wade at ng kanyang kliyenteng si Sharon. At wala nang mas hihigit pa sa pride ni Wade sa tibay ng loob ni Tyler na hindi sumuko sa gitna ng lahat ng pananakot. Noong 2010, muling nilitis si Christy at doon na lumantad ang tunay na kwento. Siya ang pumatay at mahigit 3 taon na niya itong binabalak. At ang mas nakakagimbal, eksaktong panahon na nagtatanong siya kung paano kumuha ng baril at paano hahabulin ng insurance. Iyon din ang panahon na palapit siya ng palapit kay Tyler. Pero habang tapos na ang kaso sa korte, ang pinakamabigat na parte ng kwentong ito, ang pamilya ni Joey, sila ang pinaka-naapektuhan, sila ang nalugmok sa kasinungalingan, at sila ang pinaka-nanakawan ng hustisyang na dapat nilang tinanggap ng mas maaga. Nakauwi man si Tyler sa bisig ng nanay niya, hindi naglaon, tumawag ang mundo sa kanya. Gusto rin niyang lumaban para sa mga batang katulad niya na maaaring masira ang buhay sa maling paratang.
Nagtapos siya bilang emergency medical technician, lumipat sa Arizona at nagtrabaho sa US Department of Defense. Doon rin naging boses siya ng pagbabago. Lumalaban para sa karapatan ng mga bata sa legal system dahil sabi niya, kahit nga magulang minsan nalilito sa sistema, paano pa kaya ang isang 13 anyos na bata? Hanggang ngayon, madalas siyang bumabalik sa Mississippi. Patuloy niyang itinataguyod ang advokasya bilang speaker sa Mississippi Public Defenders Association at may sariling negosyo. Sinusuportahan niya rin ang sarili niya at higit sa lahat, sinusuportahan niya ang kanyang nanay. Ang babaeng ibinigay ang lahat para iligtas siya. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman ang inyong kwento.